Hi guys! Maligayang araw ng Huwebes po sa lahat, April 10, 2025. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking pag-apply sa isang online lending app na muntik na naman akong na-scam guys. Maliit na halaga lang naman yun guys, pero sayang din yun kung itinuloy ko pa. Iwan ko po ba guys kung bago pa ba ito sa inyo. Bago ko lang kasi ito na experience dito sa Facebook guys. Nakailang apply na po ako dito sa mga naglalabasang mga online lending guys. Pero ito po ang pinakamatinding pambubudol. Kaya mag-ingat po talaga tayo dito guys, lalong-lalo na po sa mga baguhan pa lang po na umuutang dito sa mga online lending app. Kaya bago ko po ipapakita sa inyo guys, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So let's start pagkatapos nitong intro. So ito po yung ads guys ng isang online lending app na dumaan sa aking Facebook na tinutukoy ko. At ang pangalan ng online lending app na ito guys ay Bank Loan Calc. At ginamit pa nito ang GoTime Bank guys. Akala ko nga guys, ang GoTime Bank ang service provider nito. At ito po yung nakasulat sa kanilang ads guys oh. Nagpapautang po kami ng pera sa mga need lang talaga at sure payer lang po. 5,000 pesos hanggang 150,000 pesos available. Buwan ng hulog. 20 lang po ang tubo. So sinong hindi matutukso nito guys? Sa 1,000, 20 pesos lang po ang tubo sa isang buwan. So nang pinindot ko na itong install now guys, ay dumiritso kaagad sa Play Store. So ito po talaga ang pangalan ng lending app na ito guys, Bank Loan Calc. At may nakalagay pa dito sa baba, Aditya App Zone. Di po ako sure kung ito po ba ang company name nila. Wala po akong nakita ditong about this app guys, at wala rin akong nabasang mga reviews. So sinubukan ko pong in-install guys, at nung na-install na po siya ay inopen ko na. At ito po ang kanilang unang hiningi sa akin guys, ang aking active mobile number. At pagkatapos kong nilagyan ng aking phone number ay pinindot ko itong OTP para ma-verify nila ang aking cellphone number. Dito po ako nagtaka guys, or parang nagdududa na ako kasi pagpindot ko nitong OTP ay nag-autofill po yung 4-digit na one-time PIN. So sa kanila lang po galing yung OTP guys, hindi po galing sa aking cellphone. Wala po akong na-receive na code. So bahala na, tinuloy ko na lang. So nung nalagyan na ng OTP guys, ay pinindot ko na itong login. At ayan po, nakapag-login na po ako. At nandito na po ako sa aking dashboard. At may nakalagay na dito guys na maximum loanable amount na 500,000 pesos. So tinuloy ko lang guys, pinindot ko na itong apply now. So ito na po ang kanilang form guys na kailangang fill upan. Complete your personal information. So nilagay ko na ang aking first name, middle name, at last name. At dito sa baba ang aking date of birth, aking gender, ang aking marital status, at ang aking valid email address. At dito sa pinakababa guys ay gusto pa nilang kunin ang aking alternative phone number. And then pinindot ko na itong save and continue. At dito sa next guys ay kukunin na nila ang aking current address. At kailangan ko pa raw i-specify ang aking address and then ang aking current address type. At nagtatanong pa sila kung magkapareho lang ba ang aking current address at ang aking permanent address. At pagkatapos ko itong pinilapan guys ay pinindot ko na itong save and continue. Next po guys ay ang aking work information. So kailangan kong fill upan itong total working years. Magkano raw ang aking monthly income at ang aking monthly household income. Pagkatapos ko po itong na fill upan guys ay pinindot ko na naman itong save and continue dito sa baba.
At dito sa next guys ay kailangan na nila ang aking emergency contacts. So dalawa lang po ang contact person na kailangan nila guys. So wala din ditong selection na mga relationship kung ano po ang ilagay nating mga contact info dahil walang nakalagay. So siguro kahit sino na lang po ang ilalagay dito. At pagkatapos ko itong na-fill upan guys ay pinindot ko na itong save and continue. At pagkatapos niyan guys ay under review na kaagad. O diba ang bilis? Wala ngang valid ID na hiningi sa akin guys eh. At wala ring selfie. At wala pang isang minuto guys, approve kaagad. O see, walang kahirap-hirap guys. At pagkatapos daw ng approval guys ay meron pa raw akong application quota na pagdadaanan after na itong loan arrives. So dito na part guys, parang na-excite ako, parang kinakabahan din. So tinuloy ko pa rin ito guys, pinindot ko na itong get money. Ito na po ang next guys, pinapapili na po ako ng amount kung magkano po ang gusto kong uutangin. So ang pinili ko po dito guys ay itong 50,000 pesos dahil yan lang po ang pinakamaliit. Yan lang po ang minimum amount na pwedeng hiramin. At ang loan term nito guys ay itong 6 months po ang pinili ko. At pagkatapos kong nakapili guys ay pinindot ko na itong next. At ito na po yung next guys, payment method, kung saan ko gusto itatransfer o i-disburse yung pera na utangin ko dito kung sakali. At ang available lang po nila na payment method guys ay GCash lang po at bank account. So itong GCash po ang pinili ko. At ayan po, dinitalye na po nila yung pinili kong loan amount, loan term, at ang aking email address at kailangan kong ilagay dito ang aking GCash number. And then pag pindot ko nitong save and continue guys, so ito na po ang kanilang loan info guys or ang kanilang repayment plan. Sino ba namang hindi matutukso nito guys? Tingnan natin guys ang loan amount na pinili ko ay 50,000 pesos at ang loan term ay 6 months. At ang total interest guys is 1,250 pesos lang po sa 6 months guys ha. Yan lang po ang tubo. At ang monthly repayable amount guys, ang ating mababayaran buwan-buwan ay 8,541.67 pesos. At ang loan start dates guys ay April 9, 2025. So yan po ang araw na nag-apply ako. At ang loan end dates ay October 9, 2025. So 6 months nga guys. So nang kinumpute ko po itong mababayaran natin buwan-buwan guys, itong 8,541.67, minultiply ko po yan into 6, ay 1,250 lang po talaga ang tubo. So sinong hindi matutukso yan guys? At 500 pesos lang po ang processing fee. Wow! Kahit sa ibang bangko nga guys, sa ibang mga bangko, hindi ganito kaliit ang interest. So itutuloy ko sana ito guys dahil ang plano ko po guys ay kapag hindi match, kapag hindi totoo yung mga binanggit na dito sa mga repayment plan nila, ay isasauli ko sa kanila yung isisend nila sa aking pera. At akala ko rin guys, itong 500 pesos na service fee ay ibabawas ito sa ating niloan. Kaya lang, nung nabasa ko ito guys, dito sa baba ng processing fee, you need to pay a processing fee to the bank to get loan immediately. So, kailangan pa pala nating magbayad ng 500 pesos guys bago ma-disburse ang ating niloan. Nangangailangan nga tayo ng pera tapos ngayon, sila pa ang manghihingi sa atin. Dito na po ako nawawala ng gana guys. At dito na ako nakakasiguro guys na scam talaga ito. Tingnan nyo guys ha, kapag pindutin ko na itong get loan now, see, sa GCash natin kukunin yung 500 pesos. At hindi sa bangko mapupunta yun guys. Sa kanilang bulsa yun mapupunta. Ibang klase din ang pambubudol na ito guys. Walang bangko na magpapautang sa atin na ganun lang kadali mag-apply. Walang hinihinging valid ID, walang selfie, wala rin tayong habol sa kanila guys kapag masend na natin itong 500 pesos. Dahil wala po silang kahit isang contact info, kahit email address man lang, wala talaga. At kapag i-search po natin ang app na ito sa Play Store ay hindi po mahanap. Pati po yung ipinapakita nilang SEC registration guys ay fake din. Kaya suriin po talaga muna nating mabuti guys ang ulan na ating ina-applyan. Dahil sayang lang po ang pera natin na sila lang po ang makikinabang.
So that's all for today guys. Don't forget to like this video at pakishare na rin po sa iba guys para maging alerto din po sila. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.